Okay, in 5 minutes we will start our worship on Wednesday. Yung ating pong midweek service. Okay. Hope everyone is there already. So shout out po. Yan, nandyan sila Trisha. Andyan si Ate Singkit, nandyan, nanonood. Ate, magandang gabi. Andyan din si yung kapatid ko, si Shalom. So, we are about to start our midweek word on Wednesday. Okay, so at least kahit pa paano, even while online, makakapanood tayo ng ng mga message. So, check ko lang, malinaw po ba? Naririnig ako? Pa-thumbs up naman dyan kung okay yung aking boses. Naririnig. Kung okay naman. Okay. Ayan, okay. Okay. So, good evening po sa lahat. Ngayon po ay August 5. Ang bilis lang ng panahon, no? August na. Sunod na naman ito, September na. So, tonight, join us sa ating pong Word of God on Wednesday. So, our title is Wow Night. Word on Wednesday. So, okay, nandiyan na rin yung wife ko. Na rin. Online. So, mga 9 o'clock we'll start. Siguro mga mga 5 minutes. Siguro, start na po tayo. Okay. Yan. So, I encourage yung aking mga friends, kapalingkod. So, we are live here at the quarantine site. So, I've been handling a quarantine area here in Kamsur. And it's my honor to serve my country and of course, to serve my God, to serve our God. So, shout out po. Yan, Ate Singkit, magandang gabi. Salamat for watching. Okay. Nasa na iba? Nakikita kong yan. Sige, pwede na siguro tayo mag-start. So, good evening. So, nakita ko rin si Pastor Felix.
my long time friend in Nueva Ecija. So, live po tayo dito sa Bicol, sa Kamsur, especially here in Tinambak. So, yan. And sana naririnig po ako ng lahat. At tayo po ay mag-umpisa na. Tonight is another night of opportunity to honor God and bless God through His Word. And that is why I'm encouraging everyone, please bring your Bible, your ball pen, so that you can write God's revelation, God's message for your life tonight. So, again, I welcome everyone. And may God bless us as we continue to honor Him tonight, this night of Wednesday. So, to start, please join me in prayer. Hallelujah. Father, thank you, God, for this another opportunity to serve you and honor you, and to be blessed by your word and by your power and by your Holy Spirit. So, Lord, we acknowledge your Holy Spirit to be upon with us, to give us wisdom, understanding about your revelation, about, Lord, what is happening in our lives and even in our world, Panginoon. So, Lord, hayaan mo, Panginoon, na manabig kami at patuloy kami na mapagpala ng iyong salita. At mangusap ka at ikaw aming maitaas sa aming buhay, at patuloy nga na ikaw ay aming maparangalan. So, Ama, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kalulhatian, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen and amen. So, again, good evening everyone. So, welcome po sa ating kumbaga, a night of word on Wednesday, a night of honoring God through His Word. Okay? So, sa gabing ito ay kumbaga, ang title ng message is about new normal po. Siguro trending ngayon yung new normal, po, from the word itself, new and normal. This is also a new challenge for everyone. Okay. Siguro alam naman ng lahat na itong new normal na mundo natin ngayon ay maaring ang iba ay hindi matanggap sapagkat merong sinusunod tayong batas. Merong mga ipinapatupad ng mga batas na ibinigay para po naman sa kabutihan ng nakararami. Ako po natutuwa na nakikita ko yung mga post ng marami ay naroon yung pagsang-ayon at di pagsang-ayon sa mga nagaganap sa mundo ngayon. Kumbaga, mas marami yung mga hindi sumasang-ayon. Mapapansin natin sa social media, they disagree. Kasi alam niyo po, ang tao normally ayaw niyang kinokontrol siya. Pero gusto niya siya nagkokontrol. But this time, we have to, of course, we have to honor, we have to respect the government. Kasi ang hangarin po nila ay para sa ikabubuti natin. At maaring ang ilan sa atin hindi ko maunawaan. Ngunit iisa lang ang hamon, sumunod, di ba? Kasi pag hindi mo talaga tanggap sa puso mo, sa isip mo, kahit napakadaling sundin, kahit hindi naman napakabigat, okay, na gawin, nagiging mabigat dahil wala sa kalooban mo. So, ngayon ay hindi na iba itong talata na babasahin natin. Okay? Ang mababasa natin ito is sa aklat po ng Colossians. Okay? I'm sorry.
Mababasa po natin ito sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And most of us are familiar with this word. Okay. So, kumbaga, new normal, new start. Ayan, ayun yung ating kumbaga mensahe for tonight. So, therefore, sabi po dito, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Okay, ulitin ko po, no? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sabi naman po sa Tagalog, basahin ko din po sa Tagalog para kahit paano. Okay, sabi dito, sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, maririnig natin dito yung mga salitang bago. Okay? Bago, o sabi nga ang term dito, bagong nilalang. Okay? Bagong palitan na ng bagong pagkatao. Okay? So, from the word new normal, alam mo hindi natin mapipigilan na araw-araw may pagbabago. Changes happen anytime, any day. And most of us, sabi nga, bibihira yung ready for the changes. But most of us, because mas nag-i-enjoy tayo sa comfort zone natin, nag-i-enjoy tayo doon sa mga gusto natin, hindi tayo sanay na may mga bagong nagaganap sa buhay natin. At mostly, we go against, okay, sa changes that is happening. Itong mga pangyayaring ito ay kumbaga bahagi ito ng proseso ng Diyos. Proseso ng Diyos para imulat tayo sa realidad ng buhay na may mga bagay tayo na dapat tingnan. Hindi lang yung mundo na dapat na ating ginagalawan. May mas malalim. At yung nais ng Diyos na tingnan natin is yung tinatawag na at pahalagaan natin, yung tinatawag na pribileyo na tayo po ay nakipag-isa na. Yung pribileyo na nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos. Yung pagkakataon na natagpuan tayo ng Diyos at nakilala natin ang Diyos at ngayon ay patuloy tayong nagpapalalim sa ating pagkakilala at relasyon natin sa nilikha. And dito mapapansin niyo po sa talatang ito, if anyone is in Christ, kung tayo ay na kay Kristo, nasa Panginoon nasa Panginoon Kristo na, isa ka ng bagong nilalang. Alam niyo po, hindi na po dapat natin pinagtatakhan itong mga nangyayaring ito. And it was already written in the Bible that these things could happen. And nakakalungkot na marami pa rin sa atin, we go against our government, we go against sa mga nangyayari. Alam mo, naalala ko nga yung isang nakausap ko, hindi tayo pwedeng magpakita na mas magaling pa tayo sa mga namumuno sa ating bansa. Kasi kung mas magaling tayo, sana kayo ang nakaupo. Sana tayo ang nakaupo. And remember, all of these people na nakaluklok ngayon, sila po ang itinilaga ng Diyos para gampanan nila. At sila rin ang gawa ng mga gampaning ito na inatang ng Diyos kung paano dadalhin tayo tungo sa mas ikabubuti ng ating bansa. That is why I don't go against the government. I pray for our government. Di ba? Kaysa magsalita tayo ng hindi maganda,
panalangin na lang natin sila. Kasi ito yung kailangan ng ating bansa. This is just part of my introduction. Kasi I want you to understand na meron talaga tayong dapat bagong hakbangin sa bagong mundo na dumadating sa atin. Okay? Kasi yung mundong itong ginagalawan natin, hindi maganda na nababalot tayo ng takot. Hindi maganda na nababalot tayo ng pag-aalinlangan. Hindi maganda na nadadala tayo sa simboyo ng damdamin ng nakakarami. Parang lumalabas tuloy na nawawala yung ating pagkakilala sa Panginoon, nawawala yung ating pananampalataya sa Diyos. Nawawala yung ating kumbaga relasyon at pagtitiwala sa Kanya. Diba? Kasi alam niyo po, pag binalot mo ang sarili mo ng alalahanin, binalot mo ang sarili mo ng takot, kapatid, wala ka nang magagawa. Wala ka nang ma-accomplish. Ang mangyayari nilang sa'yo, diba? Puro tanong, puro galit. Na alam mo naman, wala namang ibang makakasagot nito, kundi ikaw din lang sa lalim ng pagkakilala mo sa Diyos na sinasamba mo. Mga kapatid, ito po, napakalinaw. Yung ating pong pagtahak sa pagkakristyano natin, it does not end na tinanggap natin ng Panginoon. It does not end na kumikilala lang tayo sa Panginoon. Kailangan dapat lumalalim tayo. Dapat marami tayong dinidiscovery, marami tayong inaalam tungkol sa Panginoon. Kasi ito ang problema ngayon eh. May nagaganap na sa mundo natin, sa mundo na ginagalawan natin, sa sarili natin wala pang nagaganap. Alam niyo po, that's the big question that you have to, you have to think. Sa paligid mo, sa buhay mo, nakikita mo na may mga nangyayari na. Sa buhay mo, ano nang nangyayari? Diba? Ano nang nangyayari? Try to evaluate yourself. Nakikita ko yung tao, pinagbabawal na, andun pa rin yung tigas ng ulo. Na kumbaga andun yung paghamon sa pamalaan, na balgahin kung ano ay pinapatupad nito. Sabi ko, nakakalungkot, hindi makita ng tao yung dahilan kung bakit nagaganap ito. Yung dahilan kung bakit kailangan mangyari ito para ang tao mabuksan, magising, na may bagay na dapat ayusin sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid niyo po, God is giving us an opportunity, a privilege right now. Diba? Grabe ang pribileyo ng Panginoon. At para tayo po lumabas. Saan? Sa ating tahanan para o lumabas sa ating sarili para tingnan kung ano ba yung nais ng Diyos na pinapahalagahan natin. Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Diba? Nagtanong sa akin yung isa, Pastor, bakit ganito? Bakit padami ng padami, palala ng palala? Diba? Itong nangyayari sa atin na pandemya. Sino ba dapat sisihin ito? Yung gobyerno ba? Diba? Mga tao, sabi ko sa totoo lang, tayo nagpapalala ng sitwasyon. Dahil hindi tayo marunong sumunod. Hindi tayo marunong magpasakop. Gusto natin, tayo ang nasusunod. Alam niyo po, hanggat ganyan tayo, hindi natin sinisimulan ng tama. Kasi ganito lang naman po yan eh. If you want to go to a journey towards success, if you want to go in the path of life, in the path towards the glory of God, you have to start this new beginning in your life. Kailangan natin magsimula. Kasi kung hindi tayo magsisimula, sigurado tayo ay nawawala.
Sigurado tayo ay nangangapa. Sigurado tayong hindi natin alam kung nasa saan ba patungo yung direksyon na dapat natin nilalakaran. Kaya mga kapatid na po, the question is, what happened if anyone is in Christ? Maliwanag yun. If you are in Christ, it's very clear, you are a new creation. Being a new creation, ibig sabihin, kumbaga, dyan na magsisimula yung tinatawag na ano po, bagong pasimula. Sabi ito, the old has gone, the new has come. Okay? Doon na tayo sa new has come. Okay? And ang isa sa napakaganda dito, ano po, na nagaganap, na gusto nating mas maintindihan. Meron po dito mga na dapat natin tandaan from the word new creation. Alam niyo, if you are being reminded that you are a new creation right now, you have a great privilege because your past is already gone. God gave you a new identity, the identity of Christ, whom you have faith, whom you have received, whom you have in life. Kaya, mga kapatid na po, this is the challenge. We have this opportunity na naghihintay sa labas. All you have to do is to start it right. Okay? Yan eh. Okay? From wrong to right. Dating mali, gawin na natin ang tama. Okay? Kasi kung ganun pa rin yung ating gagawin, wala pa rin pagbabago. Wala ka rin aasahan na bago. Tandaan mo yan. Kung walang pagbabago na nagaganap sa iyo, with all this privilege, with all this blessing, with all this favor, na everyday nararanasan naman natin, hindi nagpapabayaan doon sa atin. Hanggat hindi tayo mahakbang na bago, hindi tayo mahakbang ng kakaiba, okay? Sa buhay natin, don't expect that you will experience new things, new amazing blessing in life. So, that's the first end. Na tandaan natin, we have that privilege, being a new creation. Alam mo, huwag mo nang atupagin yung nakaraan mo. Hindi siya makakatulong sa hinaharap mo. Okay? Every time na inaatupag mo yung nakaraan mo, every time na tinitingnan mo yung kapalpakan mo, alam mo, hinihila ka lang nito, nabalikan nito. Hanggang makita mo ang sarili mo muli. Naliligaw ka, nawawala ka, at sigurado kalalabasan mo yan, magwawala ka. Dahil hindi mo na naman nauunawaan ang mga nangyayari sa buhay mo. So this is the challenge po. Challenge na kailangan nating maunawaan. And another, sabi po dito, another end is no longer I. Ako. Naalala ko po yan in Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Imagine, wow, we have been crucified with Christ. Kasama na tayong andoon, naipako. This means that you no longer live for yourself. Another end, that you have to understand, no longer I who lives in me, but Christ lives in me. Alam niyo po, pag hindi malinaw yan sa'yo,
Okay? Sa bagong mundo na ginagalawan mo, sa bagong pasimula na ibinibigay ng Diyos sa iyo. I don't think so. Nalalakaran mo ang tamang lakad kung hindi malinaw sa iyo na hindi na si Kristo o hindi na ikaw ang naghahari o nangunguna sa buhay mo. But rather than, it's Christ Himself who lives in you. No longer I who mastered. Hindi na ikaw yung master ng katawan nito, but Christ whom you master right now. Kaya, napakalinaw, no? Imagine mo, Jesus died for us, okay, in order for us to live. Tingnan niyo po yung tinatawag na divine exchange. Namatay siya para tayo mabuhay. Naghirap siya para tayo ay guminhawa. Diba? Look at that privilege. Look at that favor na ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya, dito, okay, gusto ko maunawaan ninyo na itong nagaganap ngayon, itong new normal, ngayon, sa totoo lang, is a new step for every one of us. New step for what? For an opportunity to serve the Lord. Lulungkot ako, no? Yung mga pastor nalulungkot dahil walang church. Hindi pinapayagan. Until they have to realize that the church is not the four corners. Alam natin, ang totoong simbahan pag lumabas ka, naririyan. Dapat paglingkuran natin para yung takot na nararamdaman ng mga mamamayan ay atin pong maipaunawa, atin pong maipaintindi para sila matutong magtiwala, maniwala, manalig sa may likha na lahat ng mga nagaganap na ito may hangganan. Lahat ng nangyayari may katapusan. Ang kailangan lang, tayo ay may matutunan. Kaya yung tanong ano na bang natutunan mo sa new normal na ito? Diba? Have you ever asked yourself na ano na natutunan mo? Diba? Dating matigas ang ulo, ngayon mas matigas, gano'n, mas malala. Dating pasaway, ngayon na? Rebelde na, gano'n ba? Hindi. Dapat hindi gano'n yung proseso ng pagbabago. Kasi dapat mas makita natin na ang nagaganap ay para sa kabutihan natin. Ang nagaganap ay para saan? Para tayo'y lalo maging epektibo, na maging liwanag at pag-asa. Diba? Sabi nga, mabigat na nga Imagine mo, mabigat na yung mundo na ginagalawan natin. Naghihigpit na ang pamalaan. Hindi mo pa ba nararamdaman? Hindi mo pa ba naiintindihan kung bakit? At isa na to sa mga dahilan para mag-isip ka, magtanong ka sa Panginoon, Lord, what is happening? Try to ask the Lord for His revelation. Pero ang karamihan nababalot ng takot, napakiramdam na katapusan na ng mundo. Katapusan na nga, wala ka pa rin ginagawa. So, anong mundo meron tayo? Mundo na walang malinaw na patutunguhan. Mga kapatid, no longer I. The second end that I want you to understand, it's not you. Kaya nga, maintindihan natin to. Dahil kung malinaw sa atin na hindi na pala ako, si Kristo na. At ito po yung tinatawag na driving force para i-push ka
para ano, itong susunod na end ay maunawaan mo. Yung tayo po ay mapalapit sa Diyos. Kaya itong new normal na to na nangyayari, hangad ng Diyos na ikaw ay mapalapit sa Kanya. Hangad ng Diyos na matuto kang tumawag sa Kanya. Hangad ng Diyos na matutunan mong buksan ang Biblia na ang tagal na ng panahon, wala kang pagpapahalaga sa Kanyang salita. Ang mahalaga pa rin sa iyo kung anong kakainin mo bukas, anong dadamitin mo, diba? Saan ka na naman kukuha ng mga pangangailangan mo? Alam mo, we are all bombarded by daily, needs. Ba't nakakalimutan natin? Anumang bagay na natatanggap mo na mabuti, maganda, dati ito'y nagmula sa Kanya. Bakit mo babalutin ng alalahanin ng iyong sarili? Ang Diyos naman ay hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya sa buhay natin. Kaya nga, the third end that we have to understand, being a new creation, is ito po, mapalapit. Nearness, near. To draw near. Okay? Naalala ko tuloy yung awit, draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear that I'm your friend. Alam mo, ito po, draw me close to you. Alam mo, dapat dinidesign natin na mapalapit tayo lalo sa Diyos. Hindi mapalapit tayo sa kung sino-sino, okay? Mapalapit tayo saan? Para maging bida tayo. So, alam mo, kung mayroon mang isang bagay na dapat mong bigyan ng pagpapahalaga, yung lalo kang mapalapit sa Kanya, sa Panginoon. Because the more you draw closer to Him, the more that you will feel and experience the warmth of His embrace. Ano ibig sabihin nun? Yung maramdaman mo yung init at higpit ng yakap ng Panginoon sa iyo at maramdaman mo na hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwan at wala ka dapat alalahanin sa buhay. Because alam niyo po, kapag malapit tayo sa Diyos, lahat ng kailangan natin settled na, ayos na. Mga kapatid, hindi ka ba natutuwa niyan? Hindi ka ba nabibless na ang Lord na nung bigyan mo ng pagpapahalaga na lalo kang mapalapit sa Kanya, lahat ay inaabot niya. Kaya mga kapatid make this our priority. Okay? Na mapalapit tayo sa Diyos. At sinabi mo palapit sa Diyos, okay, andyan na yun na pahalagahan mo relasyon mo sa Kanya. Yakapin mo siya ng mahigpit. At huwag pagdudahan yung Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Minsan hindi natin maunawaan. Minsan hindi abot ng ating kaisipan. Pero ang sabi ko, magtiwala ka lang. Dahil ang ginagawa ng Diyos ay para sa iyong kabutihan, sa ating kabutihan. Amen? Imagine mo, alam mo, mapapawaw ka na lang dahil nasabihin natin, napakabuti talaga ng Lord. Okay? So, ayan yung tatlong N. No? We have this, we are being, given a privilege. We have a new life. Okay? We have this, because no longer I lives in me, but God lives in me. And then, our priority right now is to draw more nearer to God. Amen? So, yeah. And, look at the privilege. Anong pribileyo? Pribileyo na meron tayo ngayon. Number one, anong pribileyo? Na ginawa ng Diyos. Okay? Nung tayo
ngayon sa bagong mundong ito. Alam mo, ito sinabi ng Panginoon in Ezekiel chapter 36 verse 26-27. Another end, new heart, sabi niya dito. I will give you a new heart and put you a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and I give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ano yung tingnan nyo? Look at this privilege. God gave us a new heart. Bagong puso. Yung matigas na pusong bato, papalitan niya ng pusong buhay, may laman, na sensitibo sa Diyos at sensitibo sa kapwa. Aalisin niya, no? Imagine mo. Kasi dati lagi naman ang puso natin, sarili natin. Di ba? Paano na ako? Kakainin ko. Ngayon iba eh. Paano na kaya sila? Di ba? Sila na iniisip mo. Ano na kaya ang mas makakabuti para lalong lumawak ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang iniisip mo, mga bagay tungkol saan? Sa Diyos, tungkol sa mga bagay, tungkol sa langit. Sa kabutihan ng iyong kapwa. Dati, iba. Iba kang mag-isip dati. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Wala kang pakialam kung may masaktan kang ibang tao. Kahit sarili mo. Ano po? Pamilya. Wala kang pakialam. God gave us a new heart. From being sinful and stubborn, God expects you and me right now to be more obedient, to be more submissive, to be more fully dependent on God. Imagine, what God has done. God, did something, great in your life. Nagkaroon po ng tinatawag na spiritual heart surgery. Nagkaroon po ng tinatawag, major heart surgery. Spiritual heart surgery. Anong ginawa? God removed yung puso natin na makasarili, puso natin na makasalanan, pusong bato. Inalis ng Diyos, pinalitan niya ng bagong puso. Bagong puso na iisa na lang ang tinitibok. Hindi ang mga bagay na meron sa mundong ito, kundi ang laman at ang tibok na lang ng puso mo ay siya at mahalin siya. At ang desire ng puso mo ngayon is yung pong i-please mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, thank God for giving us a new heart. And remember, this will not gonna happen as long as na ang sentro ng buhay mo ay nasa mundo. Nabalot ng takot, bawat na alalahanin. Alam niyo po, you have to give it all to God. You have to entrust this life to God. Sa totoo, He owns this body, this life we have. And He has all the rights. Kaya lang, mas gusto natin na susunod tayo kaysa siya. Sana patutunan natin sumunod sa Panginoon. Patutunan natin na, parangalan siya sa pamamagitan ng pagpapasakop pagsunod natin sa Kanya. Hindi kawalan ang tayo'y sumunod sa Kanya. Hindi kabigatan ang alalahanin ng Kanyang mga pangalan, kundi isang pribileyo na dapat mong sundan. Kaya mga kapatid, that's it. New heart. Another privilege that God has been given us is this,
In Philippians chapter 3, verse 14 and 15. Okay, naalala niyo ito? Sulat. Okay? Para sa mga taga-Pilipos, sabi niya, I press on toward the goal. Okay? I press on toward the goal. Okay? Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize. Ayun no. Alam niyo ba kung anong another privilege? Aside from giving us a new heart, ito po. God gave us a new perspective. Ayan. Dapat ito na yung laman eh. Ito na yung perspective. Ito na yung mind setting mo. Ito na yung heart setting mo. Ito na yung hand setting mo. Saka yung tinatawag na foot setting. Diba? I press on towards the goal to win the prize for which God has been called me. Ito na doon ako tututok sa dapat kong marating, na kung saan merong reward na naghihintay. No? That God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are mature should take such a view of things. And if, sabi nga doon, if on some point you think differently, that to God will make clear to you. Babasahin ko po sa Tagalog para maintindihan din ng iba. Sabi po dito sa Filipos 3:14 hanggang 15. Sabi niya dito, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam mo, ang Diyos, ipapaunawa niya sa atin. Kung hindi mo pa naiintindihan, sabihin ko po sa inyo, ipapaunawa ng Diyos. Okay? Huwag na natin patulan ng mundo, kundi ipanalangin ng mundo na ito'y lumukod, ito'y kumilala, ito'y sumamba sa Diyos na may likha, na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga sa Bicol, kikagurang na. Amen. So, if you allow God to guide you throughout this journey, sabi nga dito, you can see things in a different way. No? You can see things in a different light, different point of view. Hindi na yung bigat, hindi na yung kaguluhan, hindi na yung alalahanin na nakikita mo, it's harvest time. Ang nakikita mo, it's time to shine. It's time, di ba? To bring the word of compassion, a word of encouragement, a word that comfort these people who are worried, di ba? Who suffer for anxiety, people, who don't understand what is happening. Tingnan mo po ang resulta. Ang dami na pong nagpapakamatay dahil hindi nila maunawaan o maaaring mabigat na sa kanila yung nagaganap. Alam niyo po, ako, to be honest I've been handling positive patients ng COVID. I keep on communicating these people. Dahil pakiramdam nila, alam mo, mamamatay na sila. Some of them nagsasabing mas mabuti nang mamatay, parang wala nang pag-asa. Alam nyo, hindi maganda yung mga maririnig mo sa kanila.
Dahil pinanghihinaan sila ng loob. Nawawalan sila ng pag-asa. But for us, na mayroong bagong puso, for us, na may bagong perspective, di ba, ang nakikita natin, opportunity to serve these people, to bring them into His throne, to bring them into prayer, that they may experience the goodness, the greatness, and the miracle that God could give to them. Imagine that, na po. And I'm so happy ngayon. Sabi ko, positive lang tayo. Okay? Positive lang tayo kay Lord. Sabi ko sa kanila, makakauwi kayo. Makakauwi kayo. Tatagan nyo lang. Magtiwala tayo sa Panginoon. And to be honest, all of them nakauwi. Hindi lang sila umuwi, kundi pinagpala pa sila. Ginamit pa ang pamalaan na nakatanggap pa sila ng tinatawag na cash grant or support. Imagine mo kabutihan ng Lord. Hangarin lang nila makauwi. Walang-wala sila. Sabi nga nila, wala na kaming pera. Pero look what the Lord has done using our government. Naramdaman nila na napakabuti ang Lord. Natuwa nga ako, sabi nga nila, salamat sa Diyos. Salamat at ginamit ng Panginoon ang ating province, ang ating gobernador, kayo. Sabi ko, sa Diyos po ang papuli. Ang sa akin lang po, isama niyo po kami sa inyong panalangin, lalo na po ang gobernador natin. Dahil syempre, politiko siya. Alam mo, sa mga taong galit sa kanya, walang mabuti siyang ginawa. Diba? Ay isip, ang Panginoong Hesus nga, di ba? Gumagawa na ng mabuti, nakikita na nila, ang ganda na ng ginagawa ng Panginoon, di ba? Dahil masama talaga puso nila, masama talaga paningin nila kay Jesus, sa ating Panginoon, wala. Galit pa rin sila. Sana ito yung pagkakataon na magtulungan tayo, magdamayan tayo, mas maipakita natin, wag na natin pag-usapan ang posisyon, pag-usapan natin yung kondisyon ng mga tao na nangangailangan ng tulong. And that's the kind of perspective that God wants you to have in your mind, in your heart, even in your soul. New perspective, new thinking. Diba? The way God think, the way God look at that situation. Diba? Meron bang mabigat sa mata ng Diyos? Meron bang mahirap sa Diyos? Nakala ko din yung amin, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa Diyos. Alam mo po, walang mahirap sa Diyos. Kaya mga kapatid, remember, God's perspective should be our perspective. Understanding everything, that everything is accordance to His plan. It's, alam mo yun, 1 Thessalonians 5:17 or 18, and everything give thanks. And everything it is, whether it is good or bad, everything give thanks. For this is the will of God, to that love God. Look at that. Look at the glory, look at the goodness of God. Kaya nga po, alam nyo, ang magandang perspective mo ngayon, nauunawaan mo na ang bawat sitwasyon. Hindi mo na pinapatulan. Amen? Yun ang napakabuti. Nauunawaan mo na. Kaysa questionin pa. Diba? Instead na maging pabigat ka ngayon, ikaw na nagpapagaan. Diba? Mas masarap. Mas masarap na napapagaan mo yung kalooban ng iba. Napakasarap na nabibigyan mo sila ng pag-asa, na magtiwala lang sila sa Panginoon. Diba? Ang sarap. That's the kind of new perspective that God wants you to have.
Marami, oh. Madaming hopeless ngayon. Dami nawawala ng pag-asa. Ang tanong, nasaan ka? Kaya kilos, kapatid. Dali natin sa kanila ang Panginoon. Dali natin ang kanyang salita. Ipakilala natin sa kanila kung sino si Jesus na ating sinasamba. Kaya, what we have to do to maintain or to have this is, continue to have an intimate relationship with God. Di lang. Tuloy lang natin. When we talk about relationship, we talk about God. We talk about us. Not me, not you. It's us. Diba? Oo. Diba? Tayo na pinili ng Panginoon. Okay? Last and, okay, sabi ko nga, new heart, new perspective. Ito last po. God gave us now a new standing. Okay? New standing. Okay? Ano yung new standing? Ano yung dapat na kinakatayuan mo? In 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, sabi niya dito, but you are a chosen people. Amen. Imagine yan. You are a chosen people. A royal priesthood. Naku po, kung kulang ang ating oras ngayon, kung ano-anuhin ko to. No? Isa-isa, a holy nation. A people belonging to God. Amen. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, napakaganda nun. Who called you out of darkness. This is what the Lord has done. Okay? Into His, wonderful light. Sa ibang translation, into a marvelous light. You were not a people, but now you are the people of God. Dati hindi tayo mga tao ng Diyos. Dahil dati hiwalay tayo sa Diyos, pero ngayon, tayo'y Kanya. Once you have not received mercy, dati wala tayong natatanggap na awa, but now, you have received mercy. Ngayon, natatanggap na natin yung pribilehiyong ang awa ng Diyos naririyan. Ang biyaya ng Diyos naririyan. Amen? Tingnan niyo po puti ng Panginoon. This is the new standing that we have. We are His chosen one. Diba? Pinili ka. Hindi lang sila. Kasama ka. Kasama tayo. Kaya tingnan niyo po. This new normal na ginawa ng Lord, na nire-remind tayo na meron tayong new standing na dapat tinatayuan natin na isang pribileyo, isang karangalan na gawin ito para sa karangalan ng may kapal. Diba? So, another, sabi dito, God has brought you to a new position. Okay? May bago siyang pinapagawa, may bago siyang role para sa iyo. Bagong posisyon. And remember, you are now His royal priesthood. Ano bang priesthood? You are His highest priest. When we talk about priest, the one who served God. And now, God gave us that privilege to serve Him. And you also, His saint. Tayo yung kanyang mga banal na pinabanal ng Diyos. Diba? And we were being cleansed from all unrighteousness, all our sin, all lahat ng mga kabalukutan. And now we are declared. And now we are cleared. Sabi nga dyan kumbaga sa Lord, now, cleared ka.
No? Negative. Purihin ng Diyos. Declared holy before God. Diba? Kaya imagine niyo po, this is the new beginning na ginagawa ng Panginoon sa atin. New heart, new perspective, new standing. Diba? And most of all, to end this up, I'm done already. No po, now, God gave us this new family. New home. And this new family, we're in, ang gusto ng Lord, pare-pareho tayong lumago. Pare-pareho tayong makita natin yung ating takbuhin na malinaw kung ano yung ating mga gampanan. Alam niyo po, napakasarap sa loob ng bahay na ang bawat miyembro ng pamilya, alam nila kung ano yung role nila. Alam nila kung anong function nila sa pamilya. Napakagaan. Diba? Napaka-smooth, relax yung flow. Malinaw eh. Bigyan tayo ng bagong pamilya na meron tayong kanya-kanyang inaatang ng Diyos ng mga tungkulin, gampanin, na hindi natin pwedeng iasa sa iba. Kundi tayo mismo kasamang gumagawa para sa kaluwalhatian niya. Kaya, tanda natin, hangad ng Diyos na lumago tayo sa isang spiritual family, sa isang sa simbahan na kung saan ay siya ang itinataas, kinikilala. Walang ibang bida. Hindi si pastor, hindi kung sino, yung mga magagaling mo. Hindi. Isa lang ang bida, isa lang magaling. Ang Diyos na sama-sama natin sinasamba, kinikilala, at pinaglilingkuran. Amen? So, we have this new family. You have your brothers. Andyan. Dati wala kang pakialam sa kapatid mo. Ngayon meron na. Dati, hindi mo siya maalala. Ngayon, ipinapanalangin mo na. Dati, hinahayaan mo lang siya na mapariwara. Pero ngayon, hindi na po pwede. Kapatid, di ba? Kailangan natin magbago. Kailangan natin maiayos yung ating relasyon at ang ating pamilya para sa Panginoon natin sinasamba. Kaya mga kapatid na po, tanda natin, the church that has been talking about by God here, the family, is us. It's you. We are the church of God. Tayo po yun. Tayo po yung magkukomfort. Tayo po magpapadama ng pag-ibig. Alam mo, ang sarap ng tahanan na nararamdaman mo ang pag-ibig. Nararamdaman mo ang pagkakaisa na walang pagdududa. Ang sarap ng pamilyang ito na ganito. Na pinupush ka na hindi naghihilahan pababa. Ang sarap. And this is the kind of family that God wants us to have. Diba? Nakakalungkot na po. Napupunta ka sa simbahan para spectator, ganyan ka. Para kung may inaabangan, may binabandayan, naghahanap ka ng mga mapupula mo. It's only show that you're not part of that family. It only show that you are not belong to that family. Alam mo ba, dapat pag pumupunta ka, pag alam mong membro ka ng pamilya, hindi mo kailangan umasta ng ganyan. Dapat mapadama mo na belong ka. Diba? That you were belong. Diba? That this house, it's mine. I'm part of it. I care for it. Because this is my family. A person who don't care about their family, I don't think so that he belongs to that family. Kaya mga kapatid, pamilya tayo, magtulungan tayo, magdamayan tayo. Huwag tayong maghanapan kung ano ang sabi nga yan
yung pagkakamali. Huwag mong bantayan yung pagkakamali ko. Lugi ka. Kawawa ka. Mawawalat ka. Maiiwanan ka. Dahil hindi tayo nilikha ng Diyos para bantayan yung pagkakamali ng kapwa natin. Di ba? Hanapin yung kanyang, alam mo yun, kahinaan na dapat lagi tayong nakaantabay. Kung siya may magkamali, siya may magkulang, narito tayo na pumupuno, nagpapalakas, nagpapatibay para walang maiwan. Kaya walang iwanan sa pamilyang nagmamahalan. Amen? Sarap, no? Kaya imagine mo, sa totoo, this new normal that God has been doing honestly, binubuo niya ang pamilya. At remember, hindi magiging buong pamilya hanggat hindi ang Diyos ang siyang nagiging sentro ng pamilya. When was the last time that your family opened the Bible? When was the last time that your family, gathered together and prayed for each other and pray for other families? Wala. Hindi nangyayari. Now is the time, kapatid. Ito yung pagkakataon that we have to gather them. We have to open the Bible. We have to speak about Jesus. It's about to share the love, the plan. Alam niyo po, kung alam mo ang plano ng Lord, hindi mo kakatakutan yung mga nangyayari. Dahil hindi mahalaga yung nangyayari. Ang mahalaga ay yung mararating. Na alam mong kasama mo ang Panginoon sa lakbayang ito. Alala ko tuloy yung paalala ng aking ama. Sabi niya, anak, parang ang buhay natin ganito. Tatawid tayo sa ibayong dagat, ibayong lugar. Namamangka tayo buong pamilya. Di ba napakabigat, napakapangit na ang sumasagwan at ang may gustong makarating doon sa ating pagtutunguhan ay ako lang. Kayo kung ano-ano mga ginagawa ninyo, naglalaro, nagkakaukaw ng tubig, yung isa nagsasagwan papunta sa kaliwa, yung isa nagsasagwan papunta sa kanan, yung isa walang pakialam. Ako lang ang nagsasagwan ng patungo. Sa tingin ninyo, hindi ba mabigat? Di ba mahirap? Na ang takbuhin magulong, walang direksyon na diretsyo. Anak, sama-sama tayo. Pamilya tayo na maglingkod sa Panginoon. Sama-sama tayo na dalhin ang tao. Saan? Sa trono ng Diyos at iparanas ang damdamin ng Diyos. Ang kalulatian at ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Totoo. Kung magkakanya-kanya tayo, baka hindi rin natin marating yung dulo ng tagumpay na naghihintay sa atin. Kapatid, it's about time to open your Bible to your family. That you have a one, sabi nga dun, direction. We have a one way. Diba? Hindi one-way ticket. One way, and that is Jesus. To end this up, ang linaw-linaw, John 46, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya, this is the challenge, mga kapatid. This new normal, all we need is Jesus. All we need is Him for this journey. Alam ko hindi madali. Alam ko mabigat. But remember, if you are walking into trouble and you have Jesus, you have peace, and you have Him who will carry you when you are weary and you are tired. Nandiyan siya para sakluluhan tayo.
Sabi niya, I am the way, the only way. I am the truth. I am the word, sabi niya. And I am the life. Huwag na natin hanapin ang buhay sa mundong ito. Sa totoo, mabuhay sa mundong ito, diba? Ilalayo ka lang nito sa Panginoon. Tingnan mo, sa Naga, pinagbabawal na kahit saan, bawal ng inuman. Pero tingnan mo, nagiinuman pa lang. Titigas ng ulo. Sinabi ng mag-social distancing, tatagas ng mga alimantak. Sinabi na mag-face mask, daman dyan, sabi sa lingkod na. Kapatid, very basic yung instruction. Kung sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan, ano pa kaya sa malaking bagay. So, this is the challenge. God is giving us this opportunity, this favor, this privilege. Let us all grab. Let us all, do it with a good heart, with a good mind, with a good intention to love Him and serve His people. So, magandang gabi po sa bawat isa. Nawa, tatandaan lang po natin, huwag tayong umasa ng pagbabago kung wala rin naman tayong gagawin bago. We have to step a right step to start out, to begin with. Simulan natin, hindi pa huli. Ngayon, binibigyan tayo ngayon ng pagkakataon. Ito na, ngayon na. Sabi nga, huwag nang maging matigas ang inyong ulo. Narinig na rin nyo ngayon na sa kanyang salita. Huwag nang maging matigas ang ulo. Sundin na natin. Diba? Ayusin na natin yung ating relasyon sa Panginoon at relasyon natin sa isa't isa. Sasabihin ko sa iyo, ang sarap mabuhay, ang sarap making pagpapala sa buhay ng iba. Kaya, mga kapatid, may mararating ka at may tagumpay na naghihintay. Kung tayo patuloy na humahakbang ng walang mali o walang kapaguran. Because this is it. This is the life that we have. Let not worry control your life. Let not your emotion direct your life. But rather, let the word, let the truth, let Jesus be the center of everything in our lives. Magandang gabi po. At nawa, naging pagpapala po sa inyo ang mga mensaheng ito na narinig po natin ngayong gabi. So, thank you so much po sa mga nakinig. Thank you. Meron pa tayong gising pa. Alam po gabi na. Alam po pagod na rin ang lahat. But, God is good. I know God is awesome. God is wonderful. That God gave us this word on Wednesday. Word of wisdom, word of encouragement regarding this new normal, this new beginning, this new step that we have in life. So, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. At hindi nagbabago yun. Naghihintay lang siya. Nabuksan mo ang puso mo para pagharian niya. At maranasan mo ang gagawin niyang kamangha-mangha sa buhay mo. Kaya mga kapatid, dalangin ko na sama-sama tayo magpakatatag, sama-sama tayo magpakatibay, sama-sama tayong humakbang na may direksyon sa buhay. Okay? So, nawa na pagpala po tayong lahat ng salita ng Diyos sa gabi ito. Magandang gabi. Tayo po ay manalangin ng pasalamat. Panginoon, salamat po at pinatunayan mo naman na kami mahal na mahal mo. Hindi mo lang kami pinaalalahanan, kundi inaayos mo ang aming puso, ang aming isipan, upang kami humakbang ng tama sa aming buhay, na ikaw ang aming pinaparangalan. Lord, salamat for this opportunity na itong pangit na nagaganap, may maganda ka palang plano. Yung pangit na sitwasyon, Lord,
daan pala ito para makilala ka namin, mapalapit kami sa iyo, at huwag kaming bumitaw sa mga pangako. Kaya Panginoon, salamat o Diyos dahil malinaw sa amin that we have this new life, that no longer I who lives in us, but Lord, narito Panginoon, na dapat inaatupag namin ang araw-araw na kami lalong napapalapit, lalong napapalalim ang aming relasyon sa inyo. Salamat din Panginoon sapagkat malinaw na yung mensahe mo sa amin Panginoon. Lord, binigyan mo kami na sa bagong pasimula ng buhay na ito, Lord, mayroong bagong puso. Panginoon, na inilagay mo sa buhay namin. Bagong perspective, bagong kaisipan, at bagong katayuan sa buhay. Salamat sapagkat meron kaming pamilya. Pamilya na walang ibang kinikilala at tinataas at sentro sa aming buhay ay ikaw lang. Kaya Panginoon, pagpalain po ang bawat isa, pagpalain mong buhay namin, at tunay nga Panginoon na huwag kaming mawala sa iyong kamay, kundi manatili kami na nagtitiwala, umaasa sa iyong kapangyarihan. Ito na rin masabi, mapalad ang sino man na walang ibang inaasahan, kundi ikaw. Kaya Panginoon, Lord, into your hands, Lord, we commit, we dedicate this life for God that we have and this journey. Ang mong pahintulutan, Panginoon, na malayo kami sa iyo. Kaya Lord, we pray for our country, we pray for our president, we pray for all the cabinet, all the senator, Lord God, Lord, all the congressmen, Lord, the rest up to down, Lord God, sa aming gobernador here in Kamsur, Lord, that everyday, Panginoon, bigyan mo siya ng heart, Lord, to honor you. A heart, Lord, that people may feel and understand, Lord, na ikaw ang kumikilos sa buhay ng aming mga namumuno sa aming bayan, sa aming probinsya. Nawa, Panginoon, samahan po sila na sila ay patuloy na magtagumpay, patuloy, Panginoon, na ikaw ay kanila at aming maluwalhati. Kaya Lord, salamat. Salamat din Panginoon Lord sa mga frontliners. All Lord, all the policemen, the army, all the frontliners, nurses, responders, Lord, mga nasa border, mga nasa hospital, doctors, nurses, Lord, mga medical aid, even like us, Panginoon, in quarantine area, mga camp managers, Lord, staff, utility, security, Lord God, all of them, all of us, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na maranasan namin araw-araw ang pag-ibig mo, pag-iingat mo, protection mo, na kami malayo sa anumang kapahamakan. Pagkos kami silyado ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo. Kaya dalangin ko, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, Lord, maging ang aming mga mahal sa buhay ng mga frontliner, Lord. We pray for them, Lord, na i-comfort mo po sila, na hindi sila mag-alala, kundi maramdaman nila, Panginoon, na naririyan ka, na nag-iingat sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya, Lord, alam ko po, Panginoon, may hangganan ng lahat ng ito. But, Lord, nawa matuto ang bawat tao sa mga nangyayari sa mundo ito. At isa na nga dyan, Panginoon, ang kami mapalapit, ang kami magpakumbaba, lumukod, Panginoon, at manalangin ng iyong pagkilos sa aming bayan, sa aming bansa, sa buong mundo, dahil hindi lang naman kami, Lord God, ang nagsasuffer nito. Lord, even Panginoon, yung mga nagpa-positive, Lord, parami ng parami, alam ko rin, Panginoon, palawak ng palawak din ang iyong habag. Kaya, Panginoon, umaasa kami, Panginoon. Lord, marami pang makarecover. We pray for them, Lord. Lahat ng mga nagpa-positive. Lord, even, Panginoon, yung pamilya, mga namamatay. Lord, help them. Comfort them, Lord God. Kaya, this is our prayer, Father. This is our prayer, Lord God. Lord, na samahan niyo po kami
sa bawat araw ng aming buhay. Kaya Lord, salamat sa iyo na po namin pinagkakatiwala ng lahat-lahat. Mga taong nagmamahal, sumusuporta, even lalo na mga taong may galit sa amin, we pray for them. That they may feel your goodness and your love sa buhay nila at sa buhay namin. Thank you, Lord. We bless you, we honor you, we glorify you, Father, and everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, thank you so much for watching, yung ating mga kaibigan dyan. Magandang gabi po at nawa ay tayo po yung napagpala at ang Diyos ay ating naparangalan sa gabi nito. So, hanggang sa muli, tuwing Miyerkules po, meron tayong ganito, Word and Worship on Wednesday. So, sama-sama po tayo. And, kumbaga, continue to pray for us. Kami nandito sa quarantine. Even yung mga naka-quarantine, sama niyo po kami sa panalangin po ninyo. And umasa din po kayo ng aming panalangin ay nararayan din sa inyo. Magpanalangin lang tayo, magpalakasan po tayo. Kaya maraming salamat po. We are now live. Live po tayo dito sa Tinambak. Dito po sa top of the hill. And ang ganda po ng lugar na ito. Talagang kumbaga ang sarap. Ramdam mo ang kabutihan ng Panginoon. Yeah. Thank you. God bless. Regards to my wife. Yes. Yan. Salamat. Thank you for watching. So, we love you. God bless. Unahin natin ng Diyos. At naniniwala ako. Hindi tayo. Okay? Mahal po tayo ng Panginoon. At pagpalain po tayo lahat na may kapal. God bless. Good night. Mahal po namin kayo.